Ay! Ayan po at siyempre sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers, isa pong mapagpalang pagbati ang nais kong ipahatid sa inyong lahat na sana manawari ay ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, ligtas sa anumang uri ng mabibigat na sakit, ligtas sa uri ng anumang mabibigat na problema sa buhay, bagkus ang darating sa inyo swerteng walang katapusan. Ayan. At dahil po linggo ngayon ay hinihingi ko po ng paumanhin kung masyadong napakakasual itong suot kong damit or t-shirt. At total linggo naman ngayon ay baka naman ako po pwede akong magsuot ng ganitong mga t-shirt. Ayan. So, ano nga ba yung pag-uusapan natin dito? Anyway, bago pala tayo mapunta sa ating topic, kung meron man, hanggang ngayon po wala po akong naiisip na topic, kundi nais ko lamang pong ipaabot dito sa lahat ng mga congressman at mga senador na hanggang ngayon ay ang sasama ba ng tabas ng mukha na para bang tipong kung iyong tititigan para namang hindi tao at parang nalalapit sila sa itsura ng hayop, mas masahol pa. At dahil dyan, ay kahit pa sinasabi ko rito na kapag ka nag-subscribe kayo dito sa Berana Live Studio TV, gaganda at gugwapo kayo. Pero dito po sa mga congressman at sa mga senador ng mga pangit na ito, kahit pa siguro ilang beses silang pumindot na subscribe dito, hindi na po mababago yung mga hitsura nitong mga politikong ito. Kasi yun pa rin po at yun ang tingin ng tao sa kanila na mga magnanakaw pa rin ito mga ito. Kaya na marapat lamang na ang ipagdasal natin dito ay mga matay na lang kayong mga magnanakaw kayo. Ayan. Yan. So, yun po. At kahit pa paano ay naunti-unti naman nating nakikita yung ating ipinagdarasal na magkamatay na lang talaga itong mga magnanakaw na ito para hindi na po pahirap pa sa ating mga taong bayan. Lalo't napakarami na po ng problema ng ating bansa. Napakarami na po yung ating hinaharap na problema. Ay sana mauna munang magkamatay itong mga animal na mga ito, politikong ito. Oh. Pero brinip ko na po kanina yung aking sarili na huwag munang magmura ngayon dito sa mga putang ng mga kawatang ito. Ay, sorry ha. Opo, brinip ko na yung sarili ko na huwag magsalita ng masama. Dahil linggo naman po ngayon. Bagkos ang ating pag-uusapan ngayon ay kung hindi palampasin muna natin yung nakakabwisit at yung mga katuwaan na lang po muna ang pag-usapan natin. At bagamat nandyan po nakatutok na sa atin yung posibleng dilubyong darating sa atin sa buong sanlibutan po ito ha. Sa buong bansa. Buong kuwan po ito. Ang nakaumang po ito. Pero wala naman pong imposible sa ating Panginoon. Once na nakialam po ang ating Panginoon ay hindi po papayagan na ganun-ganun na lang at may mangyari sa atin, lalo na po itong ating mga kabataan na kung saan ay ngayon pa lang po nila ngayon pa lang po nadidevelop yung kanilang murang isipan
na gumawa ng kanyang sariling pangarap sa buhay. Tapos makikitil lang ang buhay nito dahil naman sa gira na wala namang kakwenta-kwenta kung tutuusin. At yun po ang napakasakit. Kung sakasakaling at mangyayari yan ay talaga namang kawawa yung mga bata na ngayon palang bubuo ng kanilang mga pangarap sa buhay. At hindi po kagaya nitong yung mga kabataan na nirecruit itong mga NPA na ito, ayan po, mayroon na po silang mayroon na po silang nagawang pangarap sa buhay nila. Yung mamundok at makipaglaban sa mga otoridad natin. So, yun po. At sana magkamatay na rin po lahat ng mga NPA na ito na isa rin po yan. Isang faktor po yan kung bakit patuloy na naghihirap ang ating bansa. Anyway, may iba naman po tayo ng usapan. Ito pong quad pala. Ito pong si Lisa Butod. Patay na. Opo, patay na. Kasi paano ko bang i-explain sa inyo yan? Una, hindi po sinabi kong patay na ay yung tawag dito, yung mismong buhay niya ang nalagot na. Hindi po ganoon. Marami po kasing ibig sabihin ng patay na. Kagaya po nito, ating itatapik itong si Lisa, na kaya po patay na ito. Patay na po yung kanyang kaligayahan dahil wala po nakula-pula na po ng garapata yung bilat nitong si Lisa. Kaya ibig sabihin, patay na yung kanyang kaligayahan dahil hindi na siya pwedeng tusok-tusokin ni Trililing. At ganoon din po itong si Bangag, patay na rin po. Dahil wala na rin po, patay na rin po yung kaligayahan nito dito sa kay Claire Palengkira. Dahil hindi na po siya makatira kay Claire Palengkira dahil nga, di ba, sinugod na rin po ng garapata ang bilat ni Claire Palengkira. Kaya yan po ang masakit dahil tatanggalin na po ni Bangag itong si Claire Palengkira. Kasi nga naman wala nang pakinabang sa kanya. Hindi naman matusok ni Bangag yan. Punong-puno ng garapata ang bilat niyan. Paano na? Di ba? Ayan, at ano nga ba pag-uusapan natin? Siguro, di ba nabanggit ko nung kahapon, yung ngayon, i-discuss ko yung pagiging inggitira at inggitiro, Yung pong pagiging inggitira, lalo na, ay napakasama pong ugali ng isang babae o isang tao. Iyang pagiging inggitira. At habang naiinggit ka doon sa kapwa mo, lalo kang nalulubog, kumbaga. Dahil isa rin po yan sa faktor. Isang faktor po yan na napakalakas humila pababa yung isang inggitira. At saka masama po yung nagiging resulta ng pagiging inggitira. Maanong maging masaya ka na lang doon sa kapwa mo o kapitbahay mo na umaasenso sa buhay. Dahil naalala ko po, ito ay kininto ko na rin po sa inyo dati. Siguro, kung di ako nagkakamali, mga 1 year o 2 years ago na rin po ito na ikininto ko sa inyo. Kasi ganito lang po yan Mayroon po doon sa kanilang lugar, mayroon pong bagong salta na isang pamilya na kung saan po ay parehong mag-asawa nagtatrabaho. Parehong may trabaho. Maging ito pong inggitira na ito, pareho din po sila mag-asawa may trabaho. Pero aywan ko,
Dahil sa siguro na oobserbahan nitong Inggitira yung kanyang kapitbahay na sa napakadaling panahon ay nakikita niya yung pag-asinso ng kanyang kapitbahay, na kung saan ay pareho nga na nagtatrabaho sila parehas. Yung mag-asawang Inggitira at yung mag-asawang kinaiinggitan, pareho sila may trabaho. Okay. Sa madalit salita, ito pong kinaiinggitan ay isa yata itong mananahi. Ang tinatahi yata nila yung mga sari-sari. Mayroong tinatahi silang sombrero, tinatahi nilang t-shirt, tinatahi nilang pambata na damit ng bata, yung sari-sari pong tinatahi nila. Adi ngayon, so araw-araw pumapasok. At napansin nung itong Inggitira na tuwing darating sila, abay napakarami yung bakwit-bakwit nilang daladalang tatahiin nila sa kanilang bahay mismo. Imagine mo, nagtatrabaho na sila maghapon, may dala pang tatahiin sa gabi. At sa gabi nila, tinatahi yung daladala nila. At pinagtsatsagaan nilang pasanin. Mula doon sa factory, papunta doon sa bahay nila, pasan-pasan nila yung tatahiin nila. Sa madalit salita, hindi nagtagal or isang buwan lang yata, itong mananahi na ito ay nakabili na sila ng tricycle. Dahil napansin nga itong Inggitira na nakabili na ng tricycle. Sabi niya doon sa asawa niya, "Daddy," sabi niya, "tingnan mo yung kapitbahay natin. Kuwan lang yan isang buwan pa lang yan sila dito. Pero ang sisipag. Imaginin mo, Daddy, yung nagtatrabaho na sila sa araw, may dala-dala pa silang gagawin sa kanilang bahay. Yun nga, pananahi." Ay, hindi umiimik ngayon yung asawa niya. So, okay, sabi lang ng asawa. O, di ngayon, basta ganun lang. So, kinabukasan, dahil may nakabili na ng tricycle, kargado na nung bundle ng tatahiin nila na pauwi sa kanilang bahay. Kinalabit na naman ng itong asawa. "Daddy, tingnan mo naman, kapitbahay natin, ang dami-daming dalang tatahiin dito sa bahay nila. Ang sisipag talaga nila. Nagtatrabaho na sila sa araw, dito, magtatrabaho pa rin sila." So, talagang aasinso nga itong mga ito, sabi ganyan. "O, hayaan mo lang yan," sabi ganyan, hayaan mo lang yan sila. At maging masaya na lang tayo, sabi ng lalaki, na sila ay mayroong ganyang klaseng trabaho na pwede silang mag-uwi sa bahay at kaya mabilis ang pag-asinso. Makalipas ang isang linggo, nakabili ng L300 na sasakyan, yung van na L300. Ito na. Nung makita nung Inggitira, Daddy, may itong kapitbahay natin, nakabili na ng sasakyan." Sabi ganyan. "O, di hayaan mo. Siyempre may pambili sila. Ay, papaano naman, Daddy?" Sabi ganyan. "Paano sila makabili? Ha? Nagtatrabaho na sila. Nag-uwi pa sila rito ng gagawin. Talagang yayaman nga yung mga yan." Sabi ganyan, ang babae. Di hayaan mo kung yayaman. May problema ba tayo doon? Ang problema natin, tayo na nandito, na tayo ang maganda ang trabaho, samantalang sila ay, nananahi lang, sila pa ang may sasakyan. Tayo, nagko-commute pa rin. Paano? Yung iba dyan, sabi ganyan, tatamad-tamad. Sana, ang ginagawa sana ng iba dyan, sabing ganyan ng asawa, nagdadala din sana dito ng gagawin sa gabi para dito gawin sa gabi para mayroong extra income. Hindi, tutulog-tulog yung mga iba dyan. Sabing ganyan, itinuturo niya yung asawa niya. Hindi umiinik yung asawa niya. Di ngayon, so, pasok na naman sila sa trabaho. Kasi parehas naman sila may trabaho .
nag-opisina yata yung babaeng inggitera. Di ngayon. Pagdating ng hapon, mayroon na ng mga bandil-bandil na naman gagawin. Ayan. Ganun nga talaga yung masisipag. Hindi kagaya dyan. Ang iba dyan, ang tamad. Bakit hindi magdala rito ng gagawin sa gabi para may extra income? Papaano nga kontento na sa buhay na ganito? Palibhasa, tamad. Sabi niya. Ang pinapasaringan niya yung asawa niya. Di hindi umiimik yung asawa niya. Wala lang. Ito na. Parang napika yata yung asawa niya. Hindi na umimik. Pero mayroon na siyang plano na magdadala na rin siya ng gagawin sa gabi para extra income. So ngayon, di hapon na, nauna yung lalaki at mayroon na rin nakaparada na dalawang sasakyan yatang pangpatay. Dalawang sasakyan. Nung dumating yung asawa niya, anak, sabi ganyan doon sa anak nila, bakit may nakaparadang mga sasakyan dito sa atin? Kay daddy yan, mami, sabi ganyan. Dala ni daddy yan. Bakit? Sabi ganyan. Nagdala na rin ba siya ng gagawin niya dito sa bahay pag sa gabi? Opo, mami, may dala-dala po siyang gagawin dito. Hindi nga excited na yung asawa. Excited ngayon, wow! Ang galing-galing ng daddy ko. May dala-dala talagang gagawin na sa gabi. Paano? Gusto rin niya makabili ng bagong sasakyan. Nagtimpla muna siya ng kape. Asan ba yung daddy mo? Nandyan po sa loob ng kwarto, mayroon na pong ginagawa. Kanina pa po may ginagawa si daddy. Sabi niya ng anak nila. Nagtimpla ng kape. Dadalhin niya, iso-surprise ko ba itong daddy ko. Sabi, dala-dalang kape. Pagbukas ng pinto, daddy, ito kape mo. Sabi niya, nakita yung bangkay. Nandoon nakalatag sa lamisa, tapos inoopera noong asawa niya, at iniimbalsa mo. Iniimbalsa mo yung patay. Sabi, ano yan? Ano yan? Sabi ganyan. Ay di, ginagawa ko rito para may extra ako, sabi ng asawa. Bakit ano ba yan? Ay sa punerarya nga ako nagtatrabaho. So ngayon, ay gusto mo naman mayroong extra income. So nagdala na rin ako dito ng bangkay para dito ko gagawin para may extra tayo. Ay putang ina, lumayas ka rito, hayop ka. Ganyan pala ang trabaho mo, hayop ka. Lumayas ka. Nininervyos ako sa iyo. Yun. Ang kanpo doon, ang kapulutan ng aral dito ay yung huwag maging inggitira at huwag niyong pinipirsa yung inyong asawa na magdala ng gagawin sa bahay. Kasi baka mamaya hindi niyo alam na sa punerarya para nagtatrabaho yung inyong asawa, doon na dadalhin sa iyo, doon na mag-iimbalsa mo sa bahay ninyo. Yan po yan. Ganun po ang lesson learned, huwag maging mainggit. Una, sabi ko nga, ang pinagpapala ng ating Panginoon, yung bang tipong pag nakita mo na umaasenso yung kapwa mo, dapat mong ikatuwa at huwag mong dapat kinaiinggitan. Dahil habang natutuwa ka doon sa iyong sa taong umaasenso sa buhay na nasasaksihan mo, pwede kanyang hilahin na pataas din. Ang ibig ko pong sabihin ay magagaya ka kung ano yung swerte noong umaasenso, ganun din ang magiging swerte mo kung magiging masaya ka para sa kanila. Ganun lang po yan. Ayan. So ngayon po ay tawag dito yung So, ngayon ko na lang po, linggo naman pala ngayon ko na lang po dito i-announce yung papadalahan ko po ng konting regalo, ano? Dahil sinabi ko naman po sa inyo kahapon na
ayon sa aking obserbasyon, yung mga comment niya, si Akon po yan, na consistent po yung mga comment niya, nandiyan naman po yan, na talagang yung mga comment niya ay base po doon sa mga topic nating pinag-uusapan. Ngayon, so, dahil po dyan, ay nakapag-decide po ako na padalahan ko ng kaunting regalo. Pero, huwag niyo pong isipin, lahat naman po ng comment ninyo, mahalaga rin. Kaya lang, ibig sabihin, kung sino lang po talaga yung, ibig sabihin talagang mas nakakaangat, kumbaga. Pero lahat naman po kayo, once na nag-comment dyan, ay okay naman po. At yun ay pinagpapasalamat ko rin po. Kaya wala pong inggitan dito. At dito po kasi nagbabase ako kung ano po yung topic, dapat yun po yung related po doon yung inyong mga comment. Ano po? So dahil po dyan ay kagaya kahapon ay pinakita ko po sa inyo. Aha. So ang mapapadalhan po natin ngayon, lahat naman po makukan din po kayo. May posibilidad rin po na padadalhan ko kayo ng regalo, ano. So ito pong si Kwan, kung nakikinig ka, nakapanood ka, Liti Pablo, ikaw yung napili na mapadalahan ng napakasimpleng regalo, kumbaga. So sana ay magustuhan mo. At hindi po pinag-uusapan dito yung kwan, basta ang pinag-uusapan po dito ngayon yung kahit pa paano ay parang sign po ng appreciation ko sa inyong lahat, lalo na dito kay Liti Pablo, na kung saan nga siya ngayon yung in-announce ko. Pero sa mga susunod, malay natin, baka kayo na yung kasunod nito, ano. So ito, Liti Pablo, ha. I-comment mo, alam mo naman yun, yung messenger natin sa Tariq Hassan Mirza, di ba? Pero kung hindi mo alam yung messenger natin sa Tariq Hassan Mirza, ay dito mag-comment ka. Pero aywan ko, I don't think na pwedeng ilagay mo dyan dito sa YouTube, ay sa video natin yung address mo sa telephone number. So mas maganda po kasi sa messenger para private lang, no? So anyway, yun po ang pinakamaganda, mag-comment ka doon sa Tariq Hassan Mirza na messenger, ha, messenger, at sabihin mo na ikaw nga si Liti Pablo at ikaw yung in-announce ko na mabibigyan ng konting regalo. Ito po ay bagamat pinakita ko kahapon, pero hindi pa masyado, ay itutok lang po natin. Ito po siya. Yan, ano. Yan po ay dito, kulay itim yung gitna, pero ito pong ito, sa gilid po ay kulay gold yan. Ano? Yan po siya. Ganyan po kanyan. Yan po siya. Ano? At lahat po yung silyado, naka-plastic pa po yan. So, yan, congratulations Liti Pablo, at ito ipapadala ko sa inyo. Pero, mayroon pa rin ako ipapakita sa iyo kung alin ang gusto mo. Kung ito o ito. Ayan. Yan. Ito ba? Alin dito? Alin dito sa dalawa? So, yan ang i-comment mo rito kung alin dito. Kung itong pure gold or itong may halong itim. Ayan. So, maliwanag, ha? So, ayan po. Liti Pablo. So, yan po ay kung po yan, ha? Pinagpapaunahan ko na po kayo. Wala pong halaga ang relong ito, ano? Wala po. Sinabi ko na po kahapon na wala pong presyo ito dahil unang-una wala po kayo mabibili dito sa Earth. Kasi nga po galing sa kalawakan ito. Kaya maaari ang presyo nito, wala, zero. Wala pong presyo. At kung may makita man kayo na ganyan sa mga kung saan dyan, ay hindi po yun. Sigurado imitation po yun. Pero alam ko po nito ay
sigurado pong original ito. At pero walang halaga. Ngayon, pagka natanggap mo na ito, subukan mong isanla ito. Sasabihin ko lang sa iyo, pinagpapaunahan na kita. Pag dinala mo ito sa Cebuana Luwilier or sa kahit saang sanglaan, pagtatawanan ka. Ano ibig ko sabihin pagtatawanan ka? Sabihin walang halaga yung sinasanla mong relo. Maging sintabos ay hindi namin tatanggapin yan. Kasi nga walang halaga. Di ba? Pero, ito na ang maganda rito. Pag dinala mo naman yan sa Birana Pawn Shop, pag yan ay sinanla mo, alam mo ba ang pwedeng tanggapin ng Birana Pawn Shop yan? 1,000,000 piso. May isasanla mo yan doon sa Birana Pawn Shop. Pero sa Cebuana, or kahit sa sanlaan, wala, hindi nila tatanggapin yan. Kasi nga walang halaga. Tanging sa Birana Pawn Shop lang, magkakaroon ng halaga yan. May sanla mo ng 1 million. Kaya, pwede mo magamit pang pariban ng iyong buhok. Diba? At, kung ano pa, pwede mong pang gamit na pang diamond pill sa iyong mukha para kuminis. Diba? So, yan po yan. At ito pala, nalimutan kong ikwento sa inyo. Alam niyo ba noong bagong taon, nagpalaro ako dito sa mga empleyado ko. Noong isang araw, bago magbagong taon, in-announce ko sa kanila na ang pwede ninyong laruin ngayon, lahat kayo ay mag-uunahan na makakuha ng puting buhok dito sa ulo ko. Imagine mo, 177 years old ko. Siyempre, tingnan nyo, Siyempre, expectin nyo na maraming puting buhok yan. 177 ba naman? Talaga sir? Talaga sir? Sabi ganyan, oo. Lahat kayo, yung makakuha kayo ng buhok niyan na puti, papalitin ko ng 100,000 pesos bawat isa sa inyo na makakakuha ng puting buhok, Tuwang-tuwa yung mga empleyado ko. Sigurado na ako dyan. Sabi ganyan ng dahil yung ito, sigurado na ako kasi sabi nila ang daming puting buhok yan ni sir. Ano yan, yun. Tuwan-tuwa sila. Ito na. Noong araw na ng palaro, bagong taon, ay siyempre nung humarap na ako sa kanila, ay nakakuan ako. Nakabalonbon ng tuwalya yung buhok ko, yung ulo ko. Sabi ko, ready na ba kayo kako? Na kumuha ng puting buhok dyan sa ulo ko. Upo. Yung iba may dalang butil ng palay kasi yung butil ng palay, pagka dinikit mo yun sa buhok, tapos piniga mo lang, madaling makakuha dyan. Yung iba naman may daladalang tiyani. Sige kako. Ito na. Asiste. Sige. Pila na kayo. Paikutan nyo na ako. Paikot. Tinanggal ko na ngayon yung tuwalya sa ulo ko. Sabi ko, sige. Ito ngayon, kuha na kayo ng puting buhok. Pagtanggal ko ng ganyan. Sabi, kanya-kanyang hanapan ng puting buhok. Di ba kahapon lang ito, sir? Ang puti, maraming puti yung buhok mo. Kahapon yun, kasi ngayon, nagpakulay na ako. Ngayon ka ako na nagpakulay na ako. Di wala na sila nakuha ang puting buhok. Talagang ikaw talaga, sir. Hindi ka na nagbago, sabi ganyan. Ganun ka pa rin, sabi ganyan.
Di ko maintindihan, di ko makuha yung kan mo, kung di ko mahulaan yung kung kailan ka nagpapatawa o ano, sabi niya. Siyempre sabi ko ganyan, kasama ba kayo nakakita, sino ba nagsabi sa inyo na may puting buhok na ako? Ang iniisip nyo lang, 177 ko na, pero lahat yan may puti na. Ang hindi nyo akalain ka ko na noong gabi ka ako nagpakulay na agad ako ng buhok, ay mahusay yung kulay ng buhok. Di wala na kayo nakita ang puting buhok. Ayan. Ito pa, bago tayo magtapos, kasi sabi ko nga po ngayon ay pahinga muna tayo dun sa init ng ulo, no? Nung araw, medyo kabataan ko, diyan sa Batangas, ano? Ay napadpad ako diyan sa Batangas nung araw. Di ngayon, may bibilhin ako doon sa kung saan man. Di naglalakad ako. Habang naglalakad ako, may napansin ako na bakit ang haba ng mga pila? Puro naman mga kabataan at saka mga lalaki ang nakapila rito. Ba't kaya? Sabi ko ganyan. Di ngayon, sabi ko doon sa nakapila, Brad, sabi ko ganyan, bakit marami nakapila? Ba't mahaba ang pila? Anong meron dyan? Ay, nandyan po yung kwan, yung maglulo. Yun pong lulo at kanyang apo na babae na napakaganda. Parang mukhang birhen yung apo niyan. So, bakit kayo nakapila rito? Kasi magbabaka sakali kami na manligaw. Dahil malay natin, baka masyurtihan tayo. Magbabaka sakali lang tayo. Sabing ganyan. Uy, ano kaya kung pipili na rin ako? Sabi kong ganyan. Sige pumila kayo. Ay, pasyurtihan lang yan. Pumila ako. Ay, yung lulo ang taga-interview. Sa madalit salita, ikaw, dito ka na. Anong pakay mo? Manliligaw sa apo ko. Opo, lulo, sabi niya. May trabaho ka ba? Ay, wala po, lulo eh. Hindi na, wag ka na, umalis ka na. Sige, sunod. Anong trabaho mo? Tatanim po ng palay. Ay, nako, hindi. Umalis ka na. Mag-aamoy putik lang yung apo ko. Ito na. Sumunod na. Ikaw rin ba, manliligaw ka rin ba sa apo ko? Opo. Anong trabaho mo? Ay, seaman po ako. Sabing ganyan. Seaman ka? Sabing ganong lolo. Apo. Ito, seaman. Sige. Sige. Ikaw, umakyat ka na dyan. Umakyat ka na, nandyan. Umupo ka dyan sa tabi ng apo ko. Umakyat ka na. Ibig sabihin, aprobado na doon kay lolo yung seaman. Ay, ako ang kasunod noon. Yung seaman. Ikaw, sabing ganyan sa akin. Manliligaw ka rin ba sa apo mo? Sana po, kung halimbawa magustuhan naman ako ng inyong apo, sabi ko napaka naman yun. Napakaganda naman yun pag halimbawa nagustuhan ako ng inyong apo. Hindi doon sa gusto-gusto. Ano bang trabaho mo? Ay, lang po ako. Magkukupra. Magkukupra! Sabing ganun nung lolo. Ano? Pakakainin mo ng kupra yung apo ko? Ay, hindi pa po ako tapos, lolo. Sa katunayan po, tama, magkukupra po ako. Pero lahat ng niyog din sa buong daigdig, sabi kong ganyan, pag-aari ko, sabi kong ganyan. Ano? Pakiulit! Lahat po ng niyog dito sa buong mundo ay pag-aari ko, wala pong iba. Sabi kong ganyan. Kaya po, yung seaman na pinaakyat mo doon sa apo mo, na ang sinasabi, kanya rin daw yung barko na pinagtatrabahuhan niya,
kayang-kaya po kakong palutangin ng gata ng niyog ko iyang barko ng seaman na yan. Abay, matindi ka nga. Ay, matindi ito. Apo, abay, matindi are. Sabing ganyan. Abay, kayang-kaya raw palang palutangin ng gata nito sa iyang barko nitong seaman na yan. Ay, siguro, ikaw, bumaba ka na. Ikaw, seaman, bumaba ka na. Ito na, paakyatin. Ito na, sa madalit salita. Siyempre, ako nga naman yung, bagamat ako ay magkukupra, ay akin naman, pag-aari ko naman yung buong mundo. Ang mga niyog na yan, ay di, sa madalit salita, ako ang napili nung apo niya na mapapangasawa. Ito na. I-schedule na yung kasal. Nag-schedule ng kasal, kinasal. Kinasal kami. Ewan ko lang ha kung ito ay totoo or panaginip. Ito, kinasal kami. Pagkatapos ng kasal, di siyempre, iuwi ko na sa bahay. Yung apo niya. Nagpaalam kami, lolo, ay papaano ito? Ay iuwi ko muna kako itong asawa ko. Asawa ko na, ay sige. Asawa mo na yan. Ay magtitiis na lang ako dito na ako na lang mag-isa. Sabi ng apo niya, huwag kayong mag-alala, lolo, huwag kayong malungkot kasi bukas ang makalawa, dadalaw kami sa inyo. Dito na, nangyari nga. Alipas ang 2 araw, sabi nitong apo niya, sabi sa akin, dalawin natin yung si lolo. Dalhan natin ng pasalubong. Sige, sabi nga niya, walang problema. Dito na. Pumunta na kami doon. Ayun palang lolo na yon, hindi pala pumapasok sa kanilang bahay, nandun na sa hagdanan. Inaantay yung apo niya na para dalawin. Di malayo pa lang kami. Sabi, lolo, nandito na kami. Sabi ganyan. Dito ang ay naku apo, nandito ka, dinalaw mo ako. Sabi ganyan. Nagkayakapan sila. Ano, kumusta na ang buhay mo doon, apo, dito sa pangasawa mo? Hindi ka ba naman sinaktan? Hindi ka ba ginugutom doon? Ano ba ang nangyari sa inyo? Aba, lolo, totoo nga na napakayaman itong inyong napili. Kasi ultimo yung swimming pool nila. Swimming pool niya, sabi nga niyan. Gata ng niyog. Kaya wala akong ginawa kundi mag-swimming doon sa kanyang swimming pool na gata ng niyog. Talaga apo? Oo, lolo. Kaya tamang-tama yung pagpili mo rito, hindi talaga ako nagsisi. So, hindi ka naman ginutom doon na, apo? Ay, hindi po ako nakaramdam ng gutom, lolo, doon. Kahit pangalawang araw na kami ikinasal, hindi po ako nakaramdam ng gutom. Ang naramdaman ko lang, nagsuswimming ako sa swimming pool. So, ay di napakahusay pala apo. Opo, lolo. So, di maganda at talaga napakayaman pala itong napangasawa mo. Ay, opo, sabi nga. Kasi ngayon ay kung mamarapatin nyo sana, lolo, sabing ganyan, ay aalis kami nitong asawa ko. Isasama daw ako sa abroad. Kasi nga, para magkupra din kami ng mga niyog doon, mga niyog pa niya. Aba, naman apo, ay di ako'y malulungkot din Ako na lang mag-isa. Ay, huwag kayong mag-alala, lolo, kasi padadalhan ko naman kayo ng gata ng niyog. Yun ang sabi ng apo niya. So, yun po yung kwento ng buhay ko nung kabataan ko. Pero ang sabi ko nga po rito, hindi ko po sigurado kung nangyari nga ito o baka panaginip ko lang yun. Ayun, di ba? Ayan.
So, ayun po at pininto ko lang po yan. Pero, bago po tayo magwakas ay sabi ko nga po ay wala muna akong itatapik na politiko. Pero ang gusto ko lamang pong ipaalala sa inyo, ano man ang mangyari, wag po niyong kalimutan. Yun po palang nagtatanong kung pwede po ang limon na kapalit ng kalamansi. Kasi sa abroad daw, wala raw kalamansi, limon. Opo, yun pong limon, okay po yun. Okay po. Doon po sa mga nagtatanong, pwede po. So, yun po ang sagot ko dyan. At sa huling pagkakataon po ay nais ko lamang pong sabihin din sa mga nagtatanong kung ano raw ang proseso. Nasa thumbnail po. Nasa thumbnail nitong mga video ko. Kalamansi at sili. Hindi ko lang po alam yung karugtong, pero wala pong iba yung basta kalamansi at saka sili ang magliligtas sa inyo, yung bang ganun, hindi ko alam. Basta kalamansi at saka sili, pag yun ay nabasa nyo, pindutin nyo na po, panoorin nyo, yun po yun. At nag-import pa po ako dyan na bumili pa po ako ng bagong rice cooker para i-demo ko lang dito. Yun. So, yun po. At yun po ang wag niyong kalimutan. Ano man mangyari, kung sino man yung mauna sa atin, pero mayroon pa akong 23 years na mabubuhay dito sa mundo. Kasi mamamatay lang po ako pag alas 12 ng hating gabi. Pagpatak po ng 200 years old ko. Hating gabi, alas 12 yan. Automatic po mamamatay na ako. Yun po yan. Kaya, kung sino man po yung mauna sa atin, bagamat meron pa akong 23 years na mananatili dito sa mundo, ay huwag niyo pong kalilimutan yang kalamansi at saka sili na yan. Sa lahat po ng oras at pagkakataon, yan po ay magagamit ninyo maging sa kaapu-apuhan ninyo. Tandaan niyo po yan. Ipamana niyo na po yan sa inyong mga apo. Yang kalamansi at saka sili at ituro niyo po ang proseso nung paggawa niyan. Dahil alam ko po, napakarami pong dilubyo ang darating sa atin. Napakarami pong mga sakuna ang darating sa atin. Papaano? Kung dumating yan at wala kang nalalaman, tatanggapin mo lang. Wala pong gamot. Hindi po kaya ng maging doktor yan. Hindi na po kaya. Una, sa dami ng mga pasyente na yan, halimbawa, tinamaan na sila. So, sa tingin niyo, magagamot pa kayo ng doktor. Lalo na kung yung mismong doktor ang tinamaan. Paano na? Wala nang gagamot sa inyo. Kaya huwag kayong pakakasiguro. Ito naman pong itinuro ko. Maging sa simpleng problema lang po eh. Marami naman po nagpapatunay dyan mismo. Sa mga comment, kung nababasa lang ninyo yung mga comment. Sir, sabi ganyan, sinubukan ko na po yung kalamansi at saka sili kasi makati yung lalamunan ko. Ilang antibiotic na po at saka ilang cough syrup ang inubos ko. Hindi pa rin po nagbabago yung ubo-ubo ko, yung kati ng lalamunan ko. Pero nung ginamit ko po yung kalamansi at saka sili na yun, isang spray ko lang po sa lalamunan ko, wala na po yung kati ng lalamunan ko. Marami po nagpapatunay niyan. So, ginawa nila talaga. So, ibig sabihin, at saka ano ba, kayo lang po mag-isip, ano naman kaya ang mahihita ako kung magtuturo ako ng ganon at lalo't paulit-ulit ko pang sinasabi ito na wala naman akong pakinabang dito. Ganon lang po dapat yung isipin. Wala pong masama. Unang-una, hindi naman nakakalason yan. Wala pong masama. Nasubukan ninyo. At kagaya po ng sinabi ko, hanggang sa apo ninyo, ituro ninyo ang proseso. Para sa pagtanda nila at hanggang magkaapo sila, pwede rin nilang ipamana yan.
Napakalaking kayamanan po yan. Maniwala kayo sa akin. Kaya sundin lang at gawin nyo lang ng tama. Kaya ulitin ko lang po, yun pong thumbnail na kalamansi at saka sili, hanapin nyo po dyan sa mga videos ko. At yun ay panoorin nyo. Yun naman po. Maraming salamat po sa inyong lahat na bagamat walang kakwenta-kwenta itong ating mga dinidiscuss dito, ay nandyan pa rin po kayo na para manood pa rin. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. At take note huwag po magko-comment nang hindi nyo na papanood yung buong video, kasi pag nag-comment kayo na hindi nyo na panood yung buong video, mali na po yan. Mali na po. Mga mali po kayo. Yun lamang po at muli po, itinataas ko ang aking mapagpalang kamay sa inyong lahat ng mga subscriber ko. Sana manawari ay pagpalain na kayo. Ibigay na ang swerteng lagi niyong naririnig sa akin. Ibigay na po sa inyo ng ating Panginoon nang walang halong pag-aalinlangan, at sana magamit ninyo sa inyong pamumuhay. Maraming salamat, Panginoon. Ayan po. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong